Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So tuloy po natin ang ating series patungkol po sa leading by example in the family. So pinag-usapan po natin yung visionary model. Siyempre gusto natin sa isang pamilya, yung mga anak natin o yung tatay, yung magulang, nanay, mga kapatid, lahat tayo merong vision. Meron tayong gustong mangyari. Meron tayong pinapangarap para sa pamilya natin. At yung pinapangarap natin, yun yung pangarap ng Diyos para sa atin. In line yung pangarap natin sa pangarap ng Diyos. And gusto natin na visionary po tayo lahat, no? Bawat membro ng pamilya, lalo na yung mga padre de pamilya. Dapat merong vision. Nagsisilbi silang modelo na sinusundan ng mga anak at maging asawa. And number 2 po, faithful disciple. Pag sinabi po nating faithful disciple, tapat sa Panginoong Jesucristo, yan po yung isa sa may pinakamalaking impluwensya. Pag tapat ka, naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, you're serving the Lord, yung buhay mo, ibinibigay mo talaga, ipinapasaka mo sa Panginoong Jesucristo, you're acting, you're being a disciple of the Lord Jesus Christ, then that will give a long-lasting impact sa iyong pamilya. And then pinag-usapan din po natin yung person of integrity. Kung ano yung pinapamuhay mo, kung ano yung sinasabi mo, yun ang pinapamuhay mo. Kung ano yung mga prinsipyo na tinuturo mo, yun ay natatranslate sa iyong klase ng pamumuhay. At ngayon naman po, pag-usapan natin yung active listening. Alam niyo po, if we want to influence our family members, kailangan naunawaan din natin sila. Kasi hindi mo ma-influensyahan yung isang tao na hindi mo naunawaan o hindi mo pinapakinggan. Napakahirap para sa magulang impluwensyahan yung mga anak kung yung mga anak hindi naiintindihan ng mga magulang. Lalo na meron tayong tinatawag na age gap, meron tayong tinatawag na cultural gap, meron tayong tinatawag na generation gap. Yung mga gap na yun yung, kumbaga, sa communication, communication gap yun eh. Hindi nagkakaunawaan yung old generation sa new generation. Madalas pong nangyayari yan. Kaya po napakalaga ng topic natin ngayon na active listening. Inuunawa natin yung sumusunod na henerasyon. At yung mga nakakabata, inuunawa yung mga naunang henerasyon. So active listening, effective po yan sa mag-asawa, sa magkakapatid, at sa isang buong pamilya. Now, sabi po rito sa James chapter 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Tagalog po, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig. So, hindi mabagal sa pakikinig. Mabilis daw. Yung iba kasi binabaligtad eh. Ang bilis magsalita, ang bagal makinig. Pero ito, pakinggan niyo po kung mabuti. Mabilis sa pakikinig, pero marahan sa pagsasalita. Mabagal sa pagkagalit. So, ito pong verse natin na ito, James 1:19. Tinuturuan po tayo nito, unang-una, number 1, active listening enhances leadership influence. Gusto mo bang ma-influensyahan yung tao sa paligid mo? Kahit yung isang preacher o nangangaral, pag hindi mo naintindihan yung audience mo, hindi mo naunawaan ano yung mga needs nila, hindi mo naunawaan ano mga pinagdadaanan nila, pag ikaw nagsasalita, in front of them, ang hirap kumonek. Pag hindi mo sila naintindihan, you really have to actively listen to them. Para pag nagsalita ka, yung mga sasabihin mo, talagang tumatama sa kanila. Nagkakaroon ng pagtatagpo. Active listening enhances leadership influence. Magkakaroon ka ng impluwensya sa mga taong pinapakinggan mo. Pero subukan mong huwag pakinggan yung asawa mo. Hindi mo alam kung ano yung hinaing niya. Let's say, asawang babae, ikaw yung asawang lalaki, no? Hindi mo alam yung pinagdadaanan niya sa bahay, yung hirap, yung pagod, laba dito, hugas ng pinggan, asikaso sa bahay, linis. Tapos ikaw pa, galing sa trabaho, pag uwi mo, hindi mo naiintindihan yung pinagdaanan niya sa isang buong araw, feeling mo galit lang siya, o feeling mo naiinis lang siya, o wala lang siya sa mood, hindi mo siya naiintindihan, mauuwi kayo sa pag-aaway. Pero pag naiintindihan mo siya kung yung pinagdaanan niya sa isang buong araw, pag nagsalita ka, saktong-sakto sa kanya.
nagkakaunawaan agad kayo. Naintindihan mo agad siya. Napapagpasensyahan mo agad kung kinakailangan. So, active listening enhances leadership influence. Mas kaya ma-impluwensyahan yung mga taong pinapakinggan mo. Pero pag hindi mo pinakinggan yung isang tao, hindi mo sila ma-impluwensyahan, mauuwi lang sa mga sigalot, awayan, at hindi pagkakaintindihan. So, number 2 po, parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Yung mga magulang po, dapat po sila, dito po sa principle natin sa James 1:19, no? Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Actually, ano po yan? Punong-puno po ng wisdom yan. Alam niyo po kung bakit laging galit yung mga magulang? Kadalasan po, hindi naman dahil sa mga anak. Lagi silang galit, kadalasan, o sa maraming pagkakataon, galit sila kasi hindi nila naiintindihan yung kanilang mga anak. Kaya napakalaga, unawain mo muna. Umuwi na late. Tanungin mo muna, bakit late? Unawain mo muna, anak, ba't ka late? Anak, bakit sa paningin natin tamad, no? Yung anak natin, tamad. Talagang ginagawa mo, binubulyawan mo na araw-araw, no? Nagnanag ka na araw-araw. Yung magkakasunod yun eh. If you don't listen to the person, inanag mo yung tao na yon, tapos galit ka lagi sa tao na yon. Pero pag inunawa mo, bakit ba siya parang hindi kumikilo sa bahay, no? Intindihin mo muna. Baka mamaya may pinagdadaanan or wala siyang motivation or gulong-gulo yung isip niya sa maraming bagay. Pag inunawa mo, hindi ka muna magsasalita, intindihin mo muna yung tao. Pag nagpaliwanag na siya, tsaka mo maiintindihan, kaya naman pala. Hindi ka na magagalit. Kaya tatlo to, combo to eh. Quick to listen, makinig ka muna. Slow to speak, wag ka muna magnanag. And slow to become angry. Later on, ma-realize natin pag in-apply talaga natin to sa buhay natin. Ang dami pala nating bagay na ikinakagalit na hindi naman pala natin dapat ikinakagalit. Sa halip, dapat pala mas inuunawa natin yung mga anak natin, ano mga pinagdadaanan nila. Kahit pa laro ng video games yan. O feeling natin tamad sila. Baka naman kasi meron lang talagang pinagdadaanan na dapat nating maunawaan. So, parents should be quick to listen. Unawain muna natin. Bakit ba nagre-rebelde yung anak natin? Kesa inag natin. Kasi pag ninag mo ng ninag yan, maglalong magre-rebelde yan. So, kailangan unawain natin. Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Hindi yung bahay natin, imbis na comfort zone ng mga anak, ang nangyayari, yung bahay natin, parang battleground ng mga anak, tapos yung comfort zone nila, yung mga kaibigan nila. Imbis na napapalapit sila sa pamilya, ang nangyayari, nalalayo sila sa pamilya, kasi nga hindi comfort zone yung bahay, ang nagiging comfort zone nila mga kaibigan. So parents, kung meron man tayong ganitong attitude, we should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sa kabilang banda naman mga kapatid, number 3, children must listen to advice and accept discipline. Yung mga anak, pakinggan niyo po itong Proverbs 19:20. Sabi po rito, listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Mga anak, mga nasa tahanan, no, na nasa pudar pa ng iyong mga magulang, pakinggan mo itong mabuti. Dinggin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali. At sa bandang huli ay magiging marunong ka. Yung parents mo, hindi naman perfect. Tingnan mo yung parents mo right now, no, kung ikaw nagde-devotion. Tingnan mo lang sila, hindi mo talaga sila perfect. Pero hindi lahat ng sasabihin nila, walang kwenta. Marami sa sinasabi nila, makabuluhan at mapapakinabangan mo talaga ng panghabang buhay. So we really have to be humble before our parents. Dinggin natin, sundin natin yung kanilang mga payo, yung kanilang pagtutuwid. Kasi sa totoo lang, magaspang naman talaga yung mga ugali ng mga anak. Marami talagang dapat tapyasin sa atin at doon nagagalit yung mga magulang natin. So tanggapin natin, according to the Bible, listen to advice and accept discipline. Dinggin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali. At the end of the day, ikaw din ang makikinabang. You will be counted among the wise. Isa ka sa magiging marunong sa buhay. Sabi dito, at sa bandang huli, ikaw ay magiging marunong or magiging marunong ka. Yung mga, wag nating isipin na marunong na tayo ngayon. Kasi mas marunong pa rin yung mga magulang natin. Sila yung naka-experience na ng maraming bagay at marami talagang mapapamana sa atin.
sa pamagitan ng kanilang mga payo. So, paano po natin to isa sa buhay? Number 1, mga kapatid, seek to understand. Bago tayo mag-away sa mag-asawa, magkakapatid, magkakapamilya, unahin natin yung pag-uunawaan. Seek to understand before you reprimand. Bakit ba tamad si ganyan? Bakit hindi kumikilos? Bakit parang walang pangarap? Bakit laro na lang ng laro? Bakit puro barkada? Seek to understand. Unawain muna before you reprimand. Bago mo pagalitan, bago mo ituwid, bago mo i-correct, intindihin mo muna. And number 2 po, manage and control your anger. Mga parents, mga kagaya ko, magulang, mga nanay, manage and control your anger. Hindi pwedeng laging galit. Ako napapansin ko, minsan lagi akong namataas ang tono, minsan galit. Pinupuna ako ng anak ko, Daddy, why are always angry? Mga ganon, no? So, nare-rebuke din talaga ako. Manage. Ibig sabihin ng manage ay, ilagay mo sa lugar. Hindi yung nakabasag lang ng plato, galit na agad. Lalabas pa lang ng pinto, galit na agad. So, laging ganun po, ang priority lagi, understanding. Again, napakabilis impluwensyahan ng isang tao na inuunawa mo kesa kinakagalitan mo. Ulitin ko po. Yung topic kasi natin ngayong linggo ay leading by example. So, if you want to influence other people, if you want to influence your husband, your wife, your children, or even your parents, imbis na magalit ka sa kanila, unawain mo muna sila. Kasi kapag inunawa mo sila, inuna mo yung emotion nila, hinayaan mo muna silang magsalita, at hinayaan mo pakawalan nila yung nandun sa damdamin nila, mas mabilis silang tumanggap ng mga pananalita mula sa'yo. Mas mabilis silang maimpluwensyahan. Again, ang taong laging close, hindi mo maimpluwensya. Kasi pag ang tao lagi mo kinakagalitan, magko-close yan. Pero yung taong inuunawa mo, hinahayaan mo magsalita, mag-o-open yan. At yung taong open, mas mabilis impluwensyahan. And number 3 po, lalo-lalo na to para sa mga anak at para din sa mga asawa, listen to grow in wisdom. Lagi po tayong makinig. Alam niyo po, yung taong masatsat, sila yung mangmang. Pero yung taong tahimik at sensitive sa wisdom sa kapaligiran, sensitive sa wisdom ni lolo, ni lola, ng mga kaibigan, mga tagapagturo na punong-puno rin ng wisdom, yung laging nakikinig, someday they will be counted among the wise. Listen to grow in wisdom. Mga bata, mga young people na nakikinig dito sa devotion natin na ito. You want to become wise? You listen. Don't ever think that you are wise. Don't ever think na naabot mo na yung level ng parents mo o ng mga tao sa paligid mo. Lagi tayong makinig. Sa pamamagitan ng pakikinig, tayo ay nag-a-absorb ng wisdom, ng karunungan sa mga tao sa paligid natin. And someday, we will be counted among the wise. At tayo naman later on, yung magbibigay ng gabay sa susunod na henerasyon. Yung dalangin ko po, yung bawat pamilya po na nakikinig dito sa ating devotion, mag-improve. Mag-improve tayo sa relasyon. Isipin niyo po, isang beses ka lang mabubuhay sa mundo at hindi ka makakapili ng anak mo, hindi ka makakapili ng nanay at tatay mo at mga kapatid mo. You cannot choose who you want to be with. Sila yung binigay sa iyo ng Diyos. At minsan ka na nga lang binigyan ng Diyos ng pamilya, hindi mo pa naayos. Hindi mo pa napakitunguan ng maayos. Hindi pa naging maganda yung relasyon nyo as a family. Napakahirap ng broken family. So I hope etong mga devotions natin makatulong talaga sa atin. No? Yung listening, active listening kasi nagbabind yan ng family. Pero pag walang listening and understanding, magwawatak-watak yan. Mag-aaway-away lang. So I hope ma-improve natin yung relasyon natin sa pamilya. Now, para po sa ating discussion, how does active listening help us improve our leadership influence? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan po ninyo ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for teaching me the power of listening. Help me to be quick to listen and slow to speak. Guide me to understand others before I act or correct, especially in moments of frustration.
Teach me to manage my anger and respond with patience and love. As a parent, sibling, or leader, give me the grace to influence others with humility and wisdom. Help me also to listen to advice and accept discipline, so I may grow in wisdom and honor you in my actions. Thank you for your constant example of love and patience. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok dito sa ating daily devotion. Every time po na may natututunan kayo sa mga devotion natin, ma-appreciate ko po kung makikita ko po yung inyong mga natutunan sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. Magkita-kita po tayo bukas muli, alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.